bilyonaryo raw ang Iglesia ni Cristo. Malaki pa raw sa mga korporasyon ng mga multinational sa Pilipinas katulad ng San Miguel. Malaki pa raw sa National Power Corporation. Napakaliit naman yung mga allegation at yun ang tatanggapin namin dito sa Iglesia ni Cristo. Sa expenses dito sa Iglesia ni Cristo, wagi problema tinuod na Sir Boy kay 200 milyones kung na kada election po na dawat. Pakinggan nyo kung gaano kayaman ang Iglesia ni Cristo. Hindi kasi kayo nag-research, hindi kasi kayo nag-aral. Dito sa buong Pilipinas, sa next video natin, namimigay ng barko-barkong bigas ang Iglesia ni Cristo sa milyon-milyon Inaabuloy ng mga kapatid. Papatayo ng mga tahanan. Ay sinisinop Kung yung ng gobyerno mga nag-promise ng kasiwa ng milyon-milyon Iglesia. ng mga tahanan Wala hindi akong natupad graft and dito corruption. sa Iglesia ni Cristo. Libo-libong hektarya binigyan ng mga pakabuhayan yung tao. Libo-libo din yung mga tahanan na pinatayo. Hindi lamang sa membro ng Iglesia ni Cristo ang natulungan, pati yung mga kababayang Pilipino. Kayong dalawa, ano kayo naambag nyo? Ni 1 kilo siguro bigas, hindi kayo nakapagbigay sa kapitbahay nyo. Ito pang Iglesia ni Cristo ang inyong tinatapunan ng putik. Na baka kayo nakikila din kayo yung mga mag-anak nyo sa pamimigay. Hindi man tayo hindi tayo nang winta. Wala tayong winta. Pero yun ang katotohanan, ang Iglesia ni Cristo ang nangunguna, hindi lang binabalita sa mga mainstream media. Kung mayroon mang sunog, kung mayroon mang mga bagyo, baka yung mga kamag-anak nyo, baka ikaw nakatanggap ka. Ngayon pinakain ka lang ng buto, ano yung pinagsasabi mo sa Iglesia ni Cristo. Pero ito yung the best na sagot. Alright. Pero tignan ninyo ang sitwasyon ng Iglesia sa kanyang kalagayan. Ito ang tunay na transparent. Nanganganinag, kitang-kita mo kung saan napupunta ang inyaabuloy ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Alam nyo, mayroong isang pilyong magazine na naglathala ng isang artikulo, bilyonaryo raw ang Iglesia ni Cristo. Malaki pa raw sa mga korporasyon ng mga multinational sa Pilipinas katulad ng San Miguel. Malaki pa raw sa National Power Corporation. Ang sabi ko, kung ganyan ang pagkakilala nyo sa Iglesia ni Cristo. O di ba? Kung ito na lang ang pinaka-science of thought. Kung ang Iglesia ni Cristo ay mas mayaman pa sa San Miguel Corporation, Meralco, di ba? Kung ito lang sa San Miguel si Ramon Ang, di ba sobrang bilyonaryo niya? Sa tingin mo ba mababayaran mo si Ramon Ang? Di ba in-interview siya ni Katuning, siya pa nga ang tumutulong sa gobyerno para sa mga ano ba yun, yung mga para control sa flood, naglilinis doon, magkano? 3 to 5 billion a year yung tinutulong niya, tapos babayaran mo siya ng 200 million. Ang Iglesia ni Cristo babayaran ng politiko na ng 200 million. Hindi, kahit billion hindi mo kaya, kasi itong pangungusap ng tagapamahalang pagkalatan, it was 80s yun, 1987 like that, or 80s, multi-billion na ang pera ng Iglesia ni Cristo. How much more ngayon? Kung si Ramon Ang na multi-billionaire na may-ari ng San Miguel Bear Corporation ay tumutulong sa Pilipinas ng 3 to 5 billion para sa flood control, at ang Iglesia ni Cristo na multi-billionaire church din noon pa noong 80s at multi-trillionaire church today na tumutulong din ng billion-billion dito sa Pilipinas maging sa ibang bansa, tapos bigyan mo ng 200 million? Anong klase kayo? Tumutulong na nga ng billion, tapos bigyan mo ng 200 million? Billion-billion yung tinutulong ng Iglesia ni Cristo. Saan yung science of thought ninyo? Kaya kayong dalawang mga kamuti, you better shut up and go back to your elementary graduation. So, nakatawa lang ang dalawang kamuti na to. So, ang tanong, saan galing ang multi-trillion na pera ng INC? Kung yung umatin sa National Peace Rallies, nasa mga 3 million, syempre may mga natitira yun sa bahay. Halimbawa, yung mga may bahay, yung asawa nila, yung mga anak nila, yung mga matatanda. At balita po namin, lalo na yung mga remote areas, lalo na yung nasa mga isla, hindi na pinababa yun. So, ilan din yun? Napakasimple lang. I-times 2 lang po natin yun. Kasi meron din kami mga kakilala na hindi talaga nakapag-live sa kanilang work. So, ang ginagawa nila, tumutulong na lang sila, nagbigay para pagtulong sa pagkain sa mga sama. Yung iba yung nagpapagas, pinapahiram yung mga private na cars nila. So, ibig sabihin, 3 times 2, nasa mga 6 million. Dito pa lang ho sa Pilipinas. So, ipalagay din natin, nasa mga 3 million yung kasi there are 63 countries na ho, 163 countries na ng mga lokalis ang Iglesia ni Cristo. So, ipapalagay na natin nasa mga 10 million. Pero ang pagkakaalam ko, kung hindi ako nagkakamali, mahigit pa ho roon, nasa mga 15 million. So, ipapalagay lang natin nasa mga 10 million yung members ng Iglesia ni Cristo. Right? So,
Yung mga kabataan po na Iglesia ni Cristo ay tinuturuan ng magulang na maghandog ng maayos. So, naghahandog yan, pinaka mababa na sa mga 50 pesos. Ito, pinag-usapan natin yung mga mahirap ha, kasi mataas ang uri ng pagtingin sa banal na handugan ng Iglesia ni Cristo. Yung mga membro, karaniwan, mahirap, lalo yung mga bago pa, nasa mga 100. Pero hindi kami tinatakdaan dito kasi wala namang 10% na iglesia. Yung iba naghahandog ng 200 pesos, 500, mahirap ho yun. 1,000, 2,000. Eh yung mga mayaman, nasa mga 10,000, may mga 50,000, mayroon ding 100,000, ganun ho yun. Pero para makapang-abot po tayo, pagpalagay natin 500 na lang. Kasi doon sa USD, sa dollars, times 50 na yun. Doon sa euro, times 60 na yun. So para makapang-abot, doon na po tayo sa 500 na lang. Times 10 million, magkano yun? So bawat pagsamba na Iglesia ni Cristo, mayroong 5 billion pesos isang pagsamba. Dalawang bisis sa pagsamba ng Iglesia ni Cristo sa isang linggo. So may papasok na 10 billion sa isang linggo lang sa Iglesia ni Cristo. Tapos yung 10 billion na yun sa isang linggo, i-times lang natin ng 4. So mayroon pong tumataginting na 40 billion pesos in 1 month lang na pagsamba ng Iglesia ni Cristo. So pinag-usapan natin dito, ano lang nga yung mga hindi talaga yun itong max, yung talagang ano lang yung possibilities, right? Ibig sabihin mga kabuhay, kung kabantay ka, 40 billion sa isang buwan times 12, tumataginting na 480 billion sa yon pa from Korea. Lalagay natin at ito talagang tuyo yan, no? Kapag magiging pulbo siya, ayan, diba? Kita nyo? Patay yan siya. Pag ilagay natin dito sa makukulong tubig, ayan. So, ibabad natin, mga few seconds or minutes, ayan, unti-unti siyang nabubuhay. Iyon back from Korea is anti-gastric cancer, antibacterial, antifungal, anti-inflammatory, antioxidants na one of our ingredients dito sa ating Saturnina, bubuhayin ang patay liniment. Malamig-lamig na mainit sa katawan at talagang nabubuhay din yung kiyo na nasa loob nito. Skin diseases, ringworm, insect bites, antifungal, buni, antioxidant, arthritis, mga manhid ng kamay, paa, ayan, muscle pain, at saka yung mga ulani, mga bukol-bukol sa Pilipinas. Ayan, oh. Wow. So, guys, ayan, buhay na buhay, green na green. Nang mo ko kakuan. Oh, wala ito siya, no? Marami. Hubad pa man ko. Oh, ni hamis, oh. Karon kagabi, alam mo kung pamati pagagabi ni atake ni kani mo ring milupo. Oh. Punta lang kay ni. Mo kini hubad kini sa kani sa tiyo. Oh, lagyan mo ng ano, ilagyan mo Pang na ko adiri alam yas kung pamati pagkauma Ay, kagandang Sana. Kamera din siya bi ana. oh, nalaya Mo gayo. tani ni nga. Ang katol natin din, kumusta? Wala. Basta sana. Tungod ani. Oh, kada gabi maglagay ako dito. Isang taon ang perang pumapasok dito. At ang pinakamatindi dahil mayroon talagang mga kapatid, lalo na yung mga pinapayaman ng Diyos, na napakataas ang pagtingin, uri nila sa pagtingin sa banal na mga handugan sa lumang iglesia. May mga mayaman na pag nag-Thanksgiving sa isang taon, mayroong 1 million, 2 million, may 5 million, yung mga multi-millionaires talaga ng mga membro ng Iglesia ni Cristo. At hindi sila nanghihinayang kasi sa Biblia, ang naghahandog ng kusang loob, ang Diyos ay nalulugod. Kaya nalulugod din kami kasi nalulugod ang Diyos. At masagana, nasa Biblia, masagana na paghandog. Hindi yung kung ano lang yung natira. Kasi yun ang doktrina ng Iglesia ni Cristo. Kapag kumita ka, dapat unahin mo yung sa Diyos bago yung ano-ano yung i-biblical din yun. Di ba? So may mga matitindi talaga. Walang 10% sa amin, pero may mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na ang pagtingin sa banal na handugan ay mas mahigit pa ron. Yun ang mga damdamin. At hindi nalulungkot ang mga membro. Di ba? Hindi na disappointed kumbaga. Kasi nga kitang-kita naman, no? Na kung saan napunta yung mga chapels ng Iglesia ni Cristo. May isa diyan nagko-cost ng hundreds of millions. Doon nga lang i-exist sa YouTube, pinapakita doon yung sa Quiapo, nasa mga 900 millions, approximately 1 billion kasi, di ba, mayroon tag 300 million na chapels, may 200 millions, may 500 millions. So, hindi alintana ang paghahandog. At yun ang mga pagpapala na iginawad ng Panginoong Diyos sa kabubuan ng Iglesia ni Cristo, tagos sa bawat membro ng Iglesia ni Cristo, kasi wala kang nakikita ni isang Iglesia ni Cristo na manlimos, at bawal din sa amin yung manlilimos. Di ba? So, to summarize, paano nagkaroon ng trilyon ang Iglesia ni Cristo? So, ito no, 480 billion sa isang taon. Eh, yung kasalukuyang namamahala sa Iglesia is nasa mga 15 years na. By times 15 natin. Yun, tumataginting na 7 trillion 200 billion pesos sa 15 years pa lang namamahala ang current administration. At yung sa Philippine Arena na sinabi nila may utang daw na 7 billion, hindi ho. Kasi yung perang yun, ang ginagugol doon, pera lang yun noong 1970s na pera.
Hindi pa kasama yung 80s, 90s at sa kasalukuyan at yung previously. So ipapalagay natin kasama na yung mula nung umpisa yung iglesia hanggang 70s. So ano na lang, ganun ho kalaki ang pera ng iglesia ni Cristo na walang tumutulong at hindi tumatanggap. Sinong politiko ang makabayad nito? Baka bibilihin pa namin yung politiko at susunugin. Just kidding aside. Kaya napapatunayan yan ni Pangulong Duterte kasi hindi niya nabibili ng pera dahil matagal siyang mayor dito sa Davao. At naalala ko noon dahil sa sobrang ano na niya, confidence, sinabi niya, hindi ko kailangan ng buto ng Iglesia ni Cristo. Kahit walang buto, mananalo ako. Yun nga, dahil sinabi niya, hindi siya binuto ng Iglesia ni Cristo, matagal na yung mga tauhan doon sa City Hall. Hindi nga siya binuto, kaya masama ang loob niya sa Iglesia noon. Pinagtatanggal niya yung mga empleyado niya ng mga Iglesia ni Cristo. Bakit hindi ito bumuto sa akin? Ako ang nagpapakain nito, nagsusahod nito. Pero after few months, binalik din niya. Doon niya na-discover, he found out na ganun na lang ang pananampalataya ng Iglesia ni Cristo in terms of pagkakaisa sa pagboto at hindi niya nabibili ng pera, right? So kaya yun ang one of proof na ang Iglesia ni Cristo ay hindi kayang bayaran kahit sinong politiko dahil mas mayaman pa ang Iglesia ni Cristo na kahit sinong politiko dito sa Pilipinas. Kaya nga sinasabi na sa amin nasa loob kami ng Iglesia ni Cristo, kayang bayaran ang utang ng Pilipinas. Wow! Ng Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, multi-trillion ang pera ng Iglesia ni Cristo. Tapos, babayaran mo. Sino kayo? Yan lang ang masabi ko. Maraming salamat sa mga nanonood dito. At sa ating next video pa, i-prove natin na hindi kayang bayaran ng Iglesia ni Cristo. I-prove natin, multi-billion ang tulong ng Iglesia ni Cristo. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na hindi nagawa ng anumang reliyon, hindi nagawa ng anumang gobyerno. Kasi ang Iglesia ni Cristo, ito ang tunay na may Diyos na ginagabayan. To God be the glory. Maraming salamat po. Bansa ay payapa kapag hindi bahagi ang bansa